Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti Programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi paghahayaan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan makabayan, ang mga paninira ay totoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat silang susukutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, siyempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po, si Aga Duwata. Meron siyang 54 na mga comments. Nandiyan po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 50 na mga comments. Lynn Gonzalez. Meron siyang 37 na mga comments. Nandiyan po si Benjamin Maypay. Meron siyang 32 na mga comments. And Shane Sibal. Meron siyang 32 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi pong nag-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Darl, Edmond Casiliejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Maria Luz Lagunsad, nabigay sa atin ng 500 pesos. Thank you so much also kay E.S. Valdez, nabigay sa atin ng $2. And thank you so much kay Josephine Dilo Verges, nabigay sa atin ng 320 Japanese yen. And also thank you so much kay Aspernito, nabigay sa atin ng 500 pesos. And thank you so much kay Mila Sotelo, nabigay sa atin ng 10 Hong Kong dollars. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang guna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez, Peaceful Sea Turtle, Jovi Montero, Lucia Medina. Nandyan rin po si Emmy Mapalad, Liwayway D. Tanso. Kasama rin po natin si Jasuan Mimiyano, Plong Vasset, Ting Abel, Jonalyn Xiao. Nandiyan po si Chato To from Japan. I-shoutout natin si Leticia De Fernando from Hong Kong. Hi to Arnold De Gaspe, Maria Lia Cesar, and hi to Katita Dar. And also mga kababayan ko, i-congratulate natin ang mag-asawang Lupi and Agida Cruz kasi sila po ay nag-celebrate ng kanilang 40th wedding anniversary mga kabayan. So congratulations po sa mag-asawang Lupi and Agida Cruz. And also i-greet natin ang happy birthday si James Panibio, greetings from Louie Romero ng Australia, and Maria Teresa Romero. And also happy birthday kay Lelebeth Opiura Jensen. At syempre, huwag natin kakalimutan ating pong mga pinangga na mga senior citizens. Hello po! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today?
So today is January 6, 2025 mga kabayan at saka Monday, Lunes na Lunes. Back to normal na naman po tayo mga kabayan. Back to normal, ibig sabihin ang ating pong trabaho, back to normal na naman po. And also atin po mga parents, mga kababayan natin po na mga parents, meron silang anak po na merong eskwela mga kabayan, nag-aaral. So back to normal na naman po sa pag-prepare every morning kasi nga ngayong araw mga kabayan, meron pong klase. Yes, meron pong klase. Pero hindi ko sure makabayan kung may klase na ba yung sa college. Kasi nga narinig ko kanina before na-vlog si Sir Ivan, mga January 20 yata mag-start po yung klase po ng college makabayan. But I am very sure na sa dito po sa elementarya, doon po sa medyo sa mababa rin po makabayan, sa nursery or sa anuman na mga sa eskwelahan, klase sila. But aside po dito sa high school makabayan, I'm not sure kung sa high school meron bang klase. Okay, so again, back to normal na po tayo ngayon. Siya nga pala, ang mga DDS makabayan, back to normal na rin po ba? Mga DDS, normal na rin po ba? Normal na ba kayo? I don't think so. Hindi kayo normal kasi wala pong normal sa inyo. Diba? Puro kasi AB, normal makabayan. Kasi ang kanilang ginagawa, hindi talaga po yan normal. Puro lang po paninira, puro lang po pag-iimbento po ng mga paninira dito sa ating gobyerno para po masisira po ang ating bansa makabayan. Ang bansa ang plano lang sisiraan dito. Kasi nga ang kanila pong araw-araw na pagtitira dito, pagbubumba dito kay PBBM, nagpapalabas sila ng mga fake news para po sisiraan si PBBM. Actually, ang masisira dito makabayan, hindi po si PBBM. Hindi po, kundi ang ating bansa makabayan, ang bansang Pilipinas. Kaya nga, nandito po yung mga pro-admin vlogger, nandito po yung mga Marcos supporter, loyalista, at saka yung mga pinklawan, tayo po nagkakaisa para po ipagtatanggol si PBBM. Kasi alam mo natin mga kababayan, ang success kasi ng ating Pangulo, ang success po or tagumpay po ng ating Pangulo, tagumpay natin yang lahat mga kababayan. Pero ang problema, meron kasing salot sa Pilipinas. Sila po ay dumagdag dito sa problema ng Pilipinas mga kababayan, dumagdag sila po ay salot ng lipunan na sana doon na lang po sila sa China mga kababayan. Kasi alam mo natin, ang mga DDS vlogger, yung mga mapanirap po ng mga vlogger mga kababayan, sila po ay identified na mga pro-China. At saka pro-Kibuloy mga kababayan. Diba DDS? Diba Kojik? Sakto ba si Ivan? So dapat nandun lang po kayo sa China kung ayaw ninyo sa Pilipinas. Kung hindi ninyo mahal ang Pilipinas, doon lang kayo sa China. Diba? Mas okay yun mga kababayan. So dito po sa ginagawa po ng mga DDS, I found out mga kababayan, saka alam mo natin lahat na sila ngayon po ay nag-double time. Wala silang holiday mga kababayan. Araw-araw, nakikita ho natin sila na sila po ay nagbablog mga kababayan kasi nga double time na tayo ngayon or double time na po sila mga kababayan. Lalong-lalo na alam nila na meron pong paparating this week mga kababayan na i-file po yung pang-fourth impeachment case or complaint dito kay Sara Duterte. Pang-fourth mga kababayan. Yes, this week ho yan, ipa-file po. Alam rin po nila na itong si Sara Duterte ay siya na po ay natanggal po bilang membro ng NSC or National Security Council mga kababayan. Nung tinanggal nga ni PBBM, iyakan lahat At saka sila po ay umatake kay PBBM, pinagmumura nila at saka kahit ano lang po ang kanilang pinagsasabi mga kababayan kasi nga tinanggal si Sara Duterte bilang membro ng NSC pati po ang kanyang papa na si Digong mga kababayan. Hindi man nila alam, nakalimutan ba ng mga kababayan na yung plano na yan, yung EO81, nung last December pa ho yan nabuo mga kababayan. So, nung nakaraang araw lang po yan, pinirmahan ni PBBM. Pero ang desisyon na yan, last December pa ho yan mga kababayan. Di ba alam mo natin? Kasi nga yung kumalat po ng video ngayon ni Sara Duterte na siya po ay nag-demand within 24 hours daw na sana magpalabas daw ng letter of explanation kung bakit hindi na siya kabilang po sa NSC or tinanggal siya or hindi na po siya pinapadalo po sa meeting sa NSC mga kababayan. Di ba nakita na ho natin yan lahat? At saka pinikita ho yan na si Ivan sa ating last vlog mga kababayan. Hindi po yung vlog po na namigay po ng paayuda sa Ivan. Yung the other vlog mga kababayan. Siya nga pala, sa hindi po nakita sa ating vlog, sa ating last vlog, di ba, namigay po si Ivan na kami po ay
nagpa-feeding program po kami sa mga kababataan dito sa aming dito po sa aming sitio Makabayan. Suportado ho nila ang Marcos administration. Yes, suportado ho nila si PBBM. Bakit? Kasi ang kanilang rason Makabayan, dapat suportahan po si PBBM. Bakit? Kasi siya na po ang presidente. Kung sino man yung presidente, dapat susuportaan. Kasi ang tagumpay po ng presidente, tagumpay nating lahat Makabayan. Pero alam nyo ba, yung mga tao na nakita nyo doon sa vlog ko, sa last vlog natin, kung saan namigay po tayo o nagkaroon po tayo ng feeding program, sila po ay hindi reklamador Makabayan. Totoo lang. Honestly, sila po ay hindi reklamador. Ang mga reklamador lang dito, yun ang pong mga DDS. Diba? Nasaan na daw yung 20 pesos per kilo na bigas sa Makabayan? Nasaan na daw yung 20 pesos per kilo na bigas? Kasi sila po ay bumalik po sa issue na Makabayan. Diba? Again, so shoutout nga pala no, sa ating mga kababayan, sa aking kapitbahay dito po Makabayan, dyan po sa may tabing dagat. Okay? So, Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. So anyways, mga kababayan ko, aside doon sa balita or aside doon sa kanilang pag-ingay ngayon na kung saan ibinalik nila yung 20 pesos per kilo na bigas, meron po silang ipinakalat po na balita Makabayan na kung saan na humugot sila ng issue ng gawa-gawa po na balita-balita sa previous administration Makabayan. Ano yan, Sir Ivan? So, babalikan na po natin po itong si Sara Makabayan kasi ito'y napaka-alarming talaga. Baka kasi marami pong maniwala dito po sa ipinakalat po ng DDS, pero itong storya na ito Makabayan, ito po'y galing po sa previous admin. Ano yan, Sir Ivan? Kung napapansin ninyo, meron pong nag-post ito Makabayan. Diba? At saka sabi dyan sa taas, New Corrupt PNP Officers Modus Operandi. Kasi nga sila po ay nag-double time ngayon Makabayan. Siyempre, wala na kasi silang maisip ngayon na pwede ikakapanira dito kay PBBM. So gumawa sila po or nag-recycle sila ng balita gawa po ng past admin Makabayan. Okay? So para aware hoong lahat at saka para po hindi kayo maligaw at saka hindi kayo mapasok po dito sa mga panluloko ng mga DDS, babasahin natin. And I'm very sure na marami na sa inyo nakakaalam po ng balita nito Makabayan. Ano Sir Ivan? So sabi dito, New Corrupt PNP Officers Modus Operandi. Shared by Doc Lorraine Badoy from one of her group chats daw Makabayan. Okay? So sabi dito, on my way home today at around 8:15 p.m., as soon as I took a right turn from Stargate towards Old Terminal, a policeman signaled me to stop. So itong sinabi po ni Lorraine Badoy Makabayan or doon po ito daw forward sa group chat po nila ni Lorraine Badoy, meron nang umuwi na. Umuwi siya ng gabi, 8:15 po sa gabi Makabayan. Then nung lumiko na siya, doon sa may Stargates, sa Old Terminal Makabayan, pinahihinto siya na isang PNP or isang police. So sabi niya, so nung tumigil na siya Makabayan, nung nag-stop siya, kasi nga 'di ba pinatigil siya ng police. So nung nag-stop siya, ayon daw sa police Makabayan, according to po sa sinabi na pina-open ng police yung car trunk niya, yung sa likod Makabayan. Pina-open daw ng police yung car trunk niya. So inopen niya from inside Makabayan. So nung lalabas na siya ng kanyang sasakyan, hindi na siya pinalabas po ng pulis, kundi according po sa pulis Makabayan na okay na daw. Pina-open lang yung car trunk, hindi na siya pinalabas, kundi pinaalis lang po sa Makabayan. Kasi according daw ng pulis, okay, you may go. So pwede na daw siyang aalis Makabayan. Ngayon, so in-start daw yung kanyang sasakyan at saka umalis na siya Makabayan. Pero meron dang pumasok sa kanyang utak. Kasi nga nakita niya sa kanyang rear view mirror na yung police na nagpa-open po sa kanyang trunk Makabayan, nakita rin niya na immediately, dali-dali daw gumamit po ng cellphone Makabayan. Meron sigurong tinawagan. So according po dito po or sa kapagkakaintindi ko dito sa kanyang sinabi Makabayan. So sabi niya, sabi niya, I went a bit ahead, nahanap daw siya ng kalsada na merong magandang lighting Makabayan kasi nga gabi yun eh. 'Di ba sabi niya 8:15 sa gabi. So naghanap siya ng location na merong magandang lighting para titingnan niya yung sa kanyang car trunk Makabayan kasi may duda daw siya eh. Sabi niya, nagduda siya. So in-stop niya ang kanyang car, in-off niya ang kanyang car, and then lumabas siya, tiningnan niya yung kanyang car trunk. And then sabi niya, guess what?
I was shocked to see two small Ziploc pouches with white crystal inside. Na-shock daw siya mga kabayan kasi meron siya nakita po na dalawang Ziploc na pouch na merong nakalakip sa loob na white crystal daw mga kabayan. Sabi niya. So ngayon, medyo nagnam daw siya, so nag-decide siya na itapon yung mga kabayan. So itinapon niya. Kasi nga, para daw, sabi niya dito na thank God for saving me from such rascals who would have caught me in a drug-related case. So itinapon niya kagad po yung yung dalawa daw na pouch mga kabayan kasi siguro sa isip niya na yun po ay drugas, na yun po ay planted. Ang ginawa po ng PNP, planted na makabayan. Plinantingan siya ng dalawang pouch na merong drugas sa loob. So itinapon niya para hindi siya masangkot po sa drug-related makabayan. Okay? Sabi niya, the policeman must have informed their comrade standing at the next checkpoint to get hold of so and so car. So sa isip niya makabayan, in-inform po ng police na yon, yung nagpa-open po ng kanyang car trunk, yung next po na checkpoint makabayan ang kanyang kasamahan po na police. So sabi niya, correct daw siya makabayan. I was correct in my guess. Approx half a mile later, I was stopped by another policeman. This time too, I was asked to open my trunk. So nandun na po siya sa checkpoint makabayan, pina-open po ang kanyang car trunk. So ngayon, sabi niya, bumaba siya kaagad, then pumunta siya sa likuran para i-open yung trunk makabayan physically. Hindi na po niya inopen po ang kanyang trunk sa loob, kundi inopen niya ang kanyang trunk sa likuran mismo makabayan. Kasi gusto niyang ma-open yung trunk na nandun siya. And then nakita daw niya yung kapulisan na sila ay na-surprise kasi wala daw silang nakita doon makabayan. They did not find anything. So ngayon, ito ang kanyang advice. Please don't open your car trunk from inside. For anyone, even at malls, always step down and open the trunk with keys and permit, searching under your own supervision. Ngayon makakabayan ko, marami kasing naloko dito. Bakit si Ivan? Nang binasa ko ang post ito makakabayan, diba, that is 26 minutes. Actually, ang storya niya makakabayan, panahon pa po ni Digong. Nirecycle lang po nila makakabayan. Nirecycle nila kasi wala na po silang naisip dito na pwede lang ikakapapanira dito kay PBM or gagawa sila po ng mga storya na pwedeng masira ang Marcos admin makakabayan. From this time, ang kailang tinira yung PNP o yung kapulisan ho natin. So I found out, ang nag-post niyan, nagangalan po na Peter Flores Seriano. Siya ang nag-post makakabayan. At saka originally, yang storya na yan, that is year 2018 pa po makabayan. Isipin nyo, that is year 2018. That is November 5, 2018. Kung napapasun natin po dito, yung context makabayan, the same po sa ating binasa. At saka yung kumalat po na story na yon bago makabayan. O diba, tarantado talaga itong mga DDS, nag-recycle sila ng istorya makabayan. Ngayon, bakit niya inilabas yan? Or bakit ito bumaliktad sa kanilang makabayan? Bakit sa Ivan? That is year 2018. Panahon niya ni Digong makabayan. Alam mo natin si Digong mahilig ho yun mag-implanta ng ebidensya at sa kakasuhan kagad ng makabayan. Lalong-lalo na kapag sila po ay maghanap dito na kalang mabibiktima para po sa kalang war on drugs makabayan. Nalaban natin yan. Diba sinabi po ni Digong na mahilig sila na mag-implanta po ng ebidensya. Also, gawa rin po yan ni Sara Duterte makabayan. Mahilig kasi sila po mag-implanta ng mga issues, ng mga ebidensya, at saka palalabasin doon makabayan na yung connected doon ay yung mapunterya nila na tao na gagawan po nila ng issue na hindi po ginawa ng tao na yon, palalabasin nila na konektado yon sa drogas makabayan. Bakit? 'Di ba nandun po yung EJK, nandun po yung war on drugs na kung saan kapag yung police, meron silang matigi na tao makabayan, merong reward yon. At saka double time po yung kapulisan po sa panahon po ni Digong. Bakit? Meron kasing quota system makabayan, di ba? So ngayon,
Itong issue na to, ibinalik nila, nirecycle nila, ginawa na po na ito po ng issue dito po sa panahon po ni BBM, pero wala na pong naniniwala sa kanilang mga kababayan. Bakit? Kasi alam na po ng taong bayan, alam na lang po ng mga Pilipino ang karakas ng mga Duterte. At alam na po kung sino yung konektado po sa drugas, mga drug lords sa panahon po ni Digong, mga kababayan. Diba? Alleged protector, drug lord itong si Digong. Pati rin po ang kanyang mga alipuris, mga kababayan, ito pong si Bato de la Rosa, and also ito pong si Bongo. Itong dalawang gunggong na ito, si Bongo at saka itong si Bato de la Rosa, malaki ang kanilang papel sa war on drugs, mga kababayan. Corruption sa war on drugs. Di ba? Gonggong talaga eh. Pero hindi sila makakalusot po sa mga pro-admin vlogger, mga kabayan. Okay? So dapat silang babantayan araw-araw. Kasi nga, double time na sila. Kasi nga, nataranta na sila dito. Si Sara Duterte, hindi rin po kabilang po sa NSC. So para sila po ay ririsbag, mga kabayan, gumawa sila at gagawa pa sila ng mga issue, mga paninira dito sa ating gobyerno. Especially kay PBM. Ngayon, merong ipinakalat po itong si Hitan, mga kabayan. Sabi dito sa post po ni Zamael James Sandoval, sabi daw ni Maharlika, mga kabayan, sabi niya, breaking news, ipapabatay ni BBM at Lisa Tanas si Inday Sara Duterte daw, mga kabayan. At ang sabi daw niyan, si Maharlika daw, mga kabayan, ipapabatay ni BBM at saka ni Lisa si Sara Duterte. Ipapabatay ni BBM? Hindi naman kailangan na ipapatay pa ni BBM si Sara Duterte. Bakit? Si Sara Duterte, siya na mismo dito po ang sumira sa kanyang sarili, mga kababayan. Bakit pa? Kayang-kaya na po ni Sara Duterte yan sa kanyang sarili, mga kababayan, na siya po ang titigi sa kanyang sarili. Bakit siya, Ivan? Kung titingnan ho natin, tingnan nyo ang kanyang katawan, puro sugat, mga kababayan. Merong sugat ito sa liigan, meron po sugat sa kanyang kamay, mga kababayan. Ang ibig sabihin, pinagtitripan niya ang kanyang kamay at ang kanyang liig, mga kababayan, para palabasin dito na siya ay planong ipapaligpit. Correct if I'm wrong, DDS? Diba? Ang kanyang pag-uutang pa nga, wala na nga siya sa kanyang sarili, mga kababayan. Diba? Wala na sa sarili, itong si Sara Duterte. At dapat siya po ay ipasok po sa mental, mga kababayan. Saka kapag ganun po na klase na mga mentalidad, hindi malayo, siya na po ang sisira sa kanyang sarili. O siya na po dito po ang titigi sa kanyang sarili, mga kababayan. Diba? Okay, so forward tayo. May ibabalita ko sa inyo na kung saan ito pong si Trixie Cruz, mga kababayan, si Trixie, malaking posibilidad, kasama naman talaga siya di ba kasama siya sa fake news playlist, mga kababayan? Si Trixie Cruz, nagpakalat po ng fake news, mga kababayan. Ibabakita ko sa inyo ang vlog ni Kabibig. Kasi dito po sa vlog ni Kabibig, mga kababayan, nakita natin dito na merong sinabi itong si Trixie na imbitado daw si Digong at saka si Sara Duterte sa inaugurasyon ni Trump this coming January 20, mga kababayan. Imbitado daw si Sara at saka si Digong. For more details, let's watch this. Mag-ingay din si Atty. Trixie Cruz. Eto na, mga kabibig. Atty. Trixie Cruz, mag-ingay ka para malaman nila na... So, ito yung nakikita ko madalas, sabi ni Alan Dave. Tinanggal niya ang mga Duterte sa NSC kasi di-imbitado sa inauguration ni President Trump. Kasi si Trump hanga noon kay FPRD. Doon pa naman sana mag-excel si BBM kasi party-party yon. Okay. Well, I can say that yes, one of my sources at the Department of Foreign Affairs has confirmed to us that both VP Inday and the former President Duterte are invited to the inauguration of President Trump. Oh, there you go. Diba? Anong komento nyo dyan? Shock na naman kayo. Sabihin nyo namang fake news itong si Atty. Trixie Cruz. Again nga, again. Sampal natin. O, ikaw. I can say that yes, one of my sources at the Department of Foreign Affairs has confirmed to us that both VP Inday and the former President Duterte are invited to the inauguration of President Trump. The President Bongbong Marcos is not invited, nor is any of his family. Oh. Right. Now, bakit?
Well, some people say that according to protocol, you are a head of state, pero you will be there as part of the audience. So it might not be in keeping with our local protocols that our president must only meet with his counterparts. Hindi pwedeng pababa unless he's receiving them here in the country. Or there are other arrangements being Di made. ba nagpakalat ng fake news mga kabayan? Kasi yung usapin na yan na imbitado na ng US, imbitado na ni Trump itong si Sara at saka si Digong mga kabayan para sa inauguration this coming January 20, yan lang po ay finact-check po ng Vera Files mga kabayan. Finact-check na ho yan. Di ba? Tingnan nyo dito. Ano raw ang totoo? Sabi dito, fact check. Claim that Trump invited the Dutertes to the US base list. Kasi sabi dito, ang totoo, hindi inimbita ni US President-elect Donald Trump sina Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumisita sa Amerika. Walang opisyal na pahayag ang kampo ni Trump o gobyerno ng Amerika ukol sa ganitong imbitasyon para sa mag-amang Duterte. 'Di ba? Sila po ay finact-check po ng Vera Files mga kabayan. Ang ibig sabihin, nagpapakalat ng fake news itong si Trixie Cruz. Kaya pala, maraming sumakay na mga DDS, marami kong nakita po ng mga DDS mga vlogger na ibinalita nila na pupunta daw ng US si Sara at si Digong para atin daw ng inaugurasyon ni Trump mga kabayan. Kumpirmado daw. Sabi mga doon, kumpirmado. Si Sara at si Digong pupunta daw doon sa US mga kabayan. Pupunta ng US para hulihin ng Interpol. 'Di ba? Hulihin ng Interpol. O 'di ba? Sila po'y mga napaka-fake news mga kabayan. Itong si Attorney Trixie, siya po'y ipapatawag po doon sa HOR mga kabayan this month. Magkakaroon kasi po ng hearing or inquiry doon sa HOR tungkol ito po sa mga fake news peddlers mga kabayan. So itong si Trixie Cruz, siya ay masasampulan, di ba? So karagdagan po sa balita tungkol po sa mga fake news peddlers mga kabayan, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Balitaan na ba ninyo na yung mga fake news nagbabalita ng mga fake na mga vlogger na ipapatawag ng Kongreso ngayon nagrereklamo na wala daw karapatan ang Kongreso, wala daw due process. Nako, hindi kayo nakakaintindi, hindi nyo naintindihan ang authority ng Kongreso and Senado in aid of legislation, oversight function, exclusive sa kanila ang karapatang mag-imbestiga at mag-contempt, magpakulong ng mga pasaway, nagsisinungaling sa kanilang komite. Yan po yun. Kung hindi nyo alam, aralin nyo ang batas, aralin nyo ang mga rules ng Kongreso nang maintindihan nyo. Hindi pwede silang takutin, hindi sila pwedeng personalin dahil talagang kayo may pananagutan. Actually, lahat naman may pananagutan sumobra na kayo. Eto, kasi nga meron ng resolution number 2147 ba yun? House Resolution 2147 kung di ako nagkakamali. Para ho sa formal na investigation. Pero ngayon pa lang, may mga nag-forward sa akin pero ayaw ko ng pangalanan. Sabi niya, Sir Mike, anong masasabi mo rito? Anong opinion mo rito? Itong si ganitong vlogger ay nag-react, wala daw due process sa Congress, wala daw karapatan magpakulong. Fake news nga sila, wala rin silang alam. Ay ako, naniniwalang mayroong karapatan ng Congress at Senado. Hindi ako vlogger na mga yan. Walang congressman at senador na pwede makalap sa aking ginagawa. Pero inaaral ko ang sinasabi at kanilang kapangyarihan, kaya ako naniniwala doon. Ito yung report, pakinggan po ninyo. Pakinggan at balikan na muna natin itong balita hinggil dito sa pagpapatawag ni Congressman S. Barber sa mga vlogger sa Kamara. Ipinapanukala ng 7 kongresista na maimbestigahan ang anilay laganap na paglalathala ng mali at malisyosong content sa social media platforms. Sa pamagitan ito ng House Resolution number 2147. Kabilang sa mga nagsusulong nito, sina House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, Deputy Speaker J.J. Suarez, Majority Leader Manix Felipe, Minority Leader Marcelino Libanan at 3 iba pa.
Suhestyon na mga itong isagawa ang investigasyon ng House Committees on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information. Sa joint statement, iginiit nilang ginagamit ng mga taong walang prinsipyo ang mga mali at malisyosong content upang makapagsulong ng scams, cyberbullying at iba pang gawaing nag-aapekto sa kaligtasan at kaayusan ng publiko. Dagdag pa ng mga ito, dahil sa mabilis na pagdami ng social media platforms, lumalaganap din nila ang mga content na maaaring magligaw sa publiko, makasira sa reputasyon ng mga individual at institusyon. Samantala, pagtitiyak naman ng mga kongresista, isasagawa ang pagdinig habang isinusulong at pinoprotektahan ang kalayaan sa pananalita at digital safety. Isa sa publiko rin ang deliberasyon, findings at mga rekomendasyon kaugnay nito. Kaya so napakaganda po nito. Para sa akin, dahil magkakaroon ng pagkakataon na yung hindi lang ho yung mga gumagawa ng fake news, yung lahat ng sektor na may paliwanag kung ano ang kailang authority at responsibility. Ano ang authority ng mga telephone company, telecommunication company? Ano ang authority ng gobyerno like Department of Information and Communication Technology? Okay? At ano naman ang authority ng Kongreso? At ano rin ang dapat ay limitado na galaw at ginagawa ng mga vloggers at mga nagbabalita na ginagamit ang social media platforms. Tama po yan. So, magiging parehas yan. Ibig sabihin, para sa akin, yan yung pagkakataon, may paliwanag at malaman natin ang mga limitasyon. Ako alam ko ang limitasyon pero hindi naman ako nagmamagaling. Kaya alam ko yung aking responsibility and accountability. Ay, yung iba ko kasi hindi iniisip yan Basta lang sila magkaroon ng views, magkaroon sila ng followers, subscriber, wala na silang pakialam sa responsibility and accountability. Ito ang lilimitahan. Ito yung ipapalaala ng Kongreso. Hanggang dito lang kayo dahil umaabuso kayo. Kung talagang hindi kayo susunod at hindi kayo magbabago, may pananagutan kayo under the law. Ngayon, dito magkakasubukan. Pag may mga vloggers na pasaway at ayaw umatin sa Kongreso, hindi humarap sa hearing, tapos diyan yung masusubukan. Ano ang authority ng mga otoridad ng Kongreso? Hindi nyo sila pwedeng pigilan na kayo ay i-contempt ng mga yan kung kinakailangan. Meron silang kapangyarihan nun. Magkakasubukan dito. Sana ay sa lalong madaling panahon, ngayong bagong taon na, after ng kailang Christmas break, nababalik sila next week, dapat gawin na ito ng Kongreso. Seryoso po yan kasi hindi po yan press release, hindi fake news kasi mayroong resolution. Ibig sabihin, may nag-file. 7 congressman. 2147. House Resolution 2147. Pagka kasi may resolution, i-refer yan ng majority leader sa proper committee. Ayun nga, nabanggit. 3 committee. At yung Dalipe, sino ba yung, alam niyo ako sino yung Congressman Dalipe? Yun po yung majority leader. Yun ang chairman ng Committee on Rules. Sa kanya bumabagsak ang lahat ng proposed bill, House Resolution. Ayun. Ay sa kanya bumagsak, siya yung sponsor at siya yung kasama, ay natural, mabilis siya. Kaya maganda ito. Kung kayo nagka-interest sa Quadcom hearing, pag-interesan din natin kung gaano katatapang at mayroon bang paninindigan at alam itong mga vlogger na ito na iimbitahan. Identify na sinasabi ni Barbers, katulad na nabanggit ko noong nakaraang video, narco at pogo vlogger. Ibig sabihin, may financer, may nagbabayad sa kanila. Yan ang pagdududa ni Barbers. Dahil ang Quadcom, ang Kongreso nag-imbestiga laban sa Pogos, laban sa mga drugs syndicate. Ngayon, itong mga vlogger na ito, nagpe-fake news at naninira ng personal sa mga congressman. Kaya nga tinuturing silang narco and pogo vlogger. So, meron silang director pinansyal at dito magkakabuuhan. Abangan natin ito. Kung hanggang saan ba ang tapang ng mga dila nitong mga vloggers na ito na magsalita, akala mo kung sino sila. Hindi nila alam ang kapangyarihan ng batas, responsibility and accountability ng kahit sino. Dapat hindi yun nakakalimutan para walang pananagutan. Diba? Paalala lang po. Abangan ninyo ito. Tuloy na tuloy ito. Hindi pwedeng hindi. Kasi nga, hindi ito press release, hindi ito interview lang, hindi ito balita lang. Merong formal na ipinail na House Resolution. Sa kasaysayan ng Kongreso at Senado, basta may House Resolution, may panghuhugutan ang liderato ng Kongreso o Senado. May panghuhugutan ang mga committee chairman at mga member
para talakayin yan sa oras na may repair ng Committee on Rules. Ay katabi ko nga sa inyo, yung majority leader kasama dun sa 7 na nag-file ay talagang mapapabilis ho yan talagang endorsement ng pag-i-endorso ng majority leader, chairman ng Committee on Rules sa ganyang klaseng mga galaw. Ayan, okay? So ang sinasabi na naman po ngayon ng mga DDS makaabayan, patay na daw ang demokrasya sa Pilipinas. Patay na daw ang demokrasya sa Pilipinas. Tas hayaan na ba sila ng batas natin? Hayaan na ba sila ng gobyerno natin makaabayan na lagi pong napapakat po ng fake news araw-araw? Ang fake news, delikado ho yan. Hindi lang po yan magpapadivide po sa tao makaabayan, kundi gulo rin po yan sa bayan natin, ang fake news. Diba? Gusto lang ba nila na sila po hayaan makaabayan? Diba lang na sinasabi ngayon, patay na daw ang demokrasya, binubusalan na sila ngayon sa kanilang pong malayang pagbabahayag na wala na daw sa Pilipinas makaabayan dahil daw sa Marcos admin, gonggong. Anyway, isa naman natin, nandyan po si Ashen. Hi to Marie Osta from Toronto, Canada. I-shoutout rin po natin si Joselito de Guzman, Nats Omega from Matag-Ob, Leyte. Hi to Masking Digma, Noel Narcida. Nandiyan rin po si Shirley Risman, Elizabeth Habihan, Amelia Hogo. Nandiyan rin po si Devi Orduna, Lyja Gevi. Nandiyan rin po si Army Lagaso, Elena Manuel, Brenda Barton, and hi to Romeo Ismin. Siya nga pala makaabayan. Marami kong nabasa doon sa ating last vlog, sa other vlog makaabayan, na palagi daw siyang nagko-comment, hindi ko daw nasa-shoutout dito. Hindi daw siya nasa-shoutout natin makaabayan. Palagi daw siya nagko-comment. So, unang-una, alam nyo po, para meron tayong idea makaabayan, ang kinukuha po yung una ni si Ivan, yung mga first 20 po na mga early birds natin. Yung nanguna po na mga account na nag-comment dyan sa baba, first 20 or first 25. Yan pong linyahan yung una. And after that, isa-shoutout rin po si Ivan yung gustong magpa-shoutout. Ang ibig sabihin, meron kong i-comment dyan sa comment section na please shout out or shout out. Ang ibig sabihin, gusto kayong magpa-shout out. At kapag meron akong nabasa na ganyan, i-shout out talaga kayo ni Sir Ivan, okay? Pero wag pong masyadong late. Wag masyadong late, okay? So, anyways, makaabayan ko. Before na patuloy po sa ating nasa topic, siya nga pala paalala, this coming January 18 makaabayan, meron pong isasagawa po na impeach Sara rally. So, di ba alam na ho natin yan? So, dito po sa listahan makaabayan, nakita ko dito na mga vlogger po na susuporta sa impeach Sara. Ang dami makaabayan. Pero hindi pa to kompleto lahat. If I'm not mistaken, hindi pa to kompleto lahat kasi nakita ko doon sa GC namin makaabayan, still updating pa. Ibig sabihin, marami pa po mga vlogger, mga pro-admin vlogger na nagpapahayag at saka susuporta dito po sa impeach Sara rally. Dito sa listahan makaabayan, isipin niyo po, 63 na ho lahat ng mga pro-admin vlogger ang susuporta sa impeach Sara. Siyempre, kasama rin po dyan ang inyong lingkod, si Ivan. Nandyan po tayo sa number 25 makaabayan. Dyan po kasama po ni JDB at saka kay Jake Magnus, kay Go Philippines. Dyan kami linyahan makaabayan. So, ika-25 po si Ivan. Of course, suportahan natin yan. Kasi nga si Ivan, ako rin po yung naghahangad na sana ma-impeach na si Sara Duterte sa madaling panahon makaabayan. Kasi wala naman siyang kwenta dyan, walang bilang talaga eh. At saka ang kanyang ginagawa makaabayan, hindi po nakatulong po sa bansa natin, kundi nagpapagulo lang. Nagpapagulo. At saka dumagdag rin po sa kaguluhan makaabayan, itong si Sara Duterte. Marami na nga tayong problema sa Pilipinas, domestic issues dyan sa Pilipinas, na dapat yun po ay tutugunan po ng ating gobyerno. Dumagdag pa itong gunggong na to, itong si Sara Duterte. Siya po ay naninira po kay PBBM, naninira po sa First Family, kay SMR, pinagbintangan nila or pinagbantaan nga pala nila or ni Sara Duterte na ito po ay ipapatigi makaabayan ang First Family. So dito sa ipinakita po na attitude ni Sara, hindi na dapat siya hahawak pa ng posisyon dyan sa gobyerno natin makaabayan. Kasi ang utak ni Sara Duterte hindi na po stable. Nakakahiya siya. Ipinahiya niya ang bansa natin makaabayan. So, pabor ba tayo na impeach na si Sara Duterte? Please, comment sa baba. Babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? So, karagdagan rin po sa balita natin tungkol ito sa ipinakalat po na fake news makaabayan. May fake news.
According po dito sa sabi-sabi nila makabayan na yung ipinakalat daw na balita doon sa China na meron daw bagong virus, siya nga pala, may nagkorek kasi Ivan. Bakit daw mali ang sinabi ko tungkol sa virus makabayan? Bakit na ginawa kong virus? Kasi ang word ni makabayan, medyo problema ng konti kay YT. Kaya nga iniiba-iba ko, 'di ba? Virus or pandemya, iba yung term na gagamitin ni sa Ivan. So sana maintindihan natin. So 'di ba doon sa balita, sa ating last vlog, 'di ba, meron pong balita doon sa China makabayan na nagkaroon daw ng outbreak. At saka nagbalita noon, isa na po sa international po na mga mainstream media na kilala po natin makabayan, yung Wayon. Di ba pinakita ko sa inyo yung Wayon? Isa sila dito sa nagbalita po ng makabayan. So ang ibig sabihin, marami silang nakuha po ng information na nagkaroon talaga po ng outbreak doon sa China makabayan. Ngayon, so skip na tayo kasi nga 'di ba napag-usapan ho natin yan sa ating last vlog. So dito po sa sinabi ni Cathy Bangag makabayan, sabi niya, China virus, pananakot para di matuloy mga rally at makapagnakaw na naman ng pondo. Pananakot lang daw makabayan yung sinasabi nila na virus doon sa China para daw hindi matuloy ang mga rally. Diba alam mo natin na meron pong mangyayaring rally this coming January 13 makabayan, yung rally, yung tipon-tipon po ng INC, at saka nandiyan rin po yung rally ng mga DDS makabayan, and also, diba sinakyan po ng mga DDS ang rally ng INC, gagawa rin po sila ng kanilang sariling rally makabayan. Magkaroon ng rally sa iba't ibang lugar and also doon rin po sa Davao makabayan. Meron si Ivan, yes meron pong pinost. Kasi nga, sila nga po ay double time makabayan. Dahil sila po ay nag-double time, tingnan nyo, Walk for Sara, January 13, Monday at Davao City, Rojas Freedom Park, assemble time is 1 p.m. daw. And then, sabi dito, we are the 32 million Filipinos and we are against the impeachment of Vice President Sara Z. Duterte Carpio. 32 million daw sila makabayan. 32 million ba talaga sila? Bakit sa mga rally nila ngayon dyan sa EDSA Friday Group every Friday? At saka hindi na po every Friday talaga kasi araw-araw makabayan. Diba dyan po nararally po sa EDSA, hindi na po every Friday, kundi araw-araw. Kasi ginawa nilang bahay yung EDSA makabayan. Ginawa nilang bahay yung Robinson's Galleria. Doon na po sila natutulog, doon na po sila umihi, umibak, doon na po sila nanlilimos makabayan. At saka nang uuto po ng mga kababayan natin pong OFW kasi nga hinihingian nila ng pera araw-araw. Diba? Inuuto ng mga kabayan. Tapos sabi na 32 million, pero bakit ang nakikita natin ng mga mga vlogger nandun po sa EDSA mga kabayan, ba't kukunti na lang? Hindi nga umabot ng 8, hindi nga umabot po ng 9 or 10 mga kabayan, hindi dumami. Kung sila ay 32 million, sana expect natin na umabot po ng 100 or 1,000, 2,000, 5,000, lagi araw-araw na nandun po sa EDSA nagrarally makabayan. Pero bakit hindi umabot ng ganyan? Diba? Ibig sabihin, ang binabanggit na dito na 32 million, yan ay fake news. Bakit umabot po ng 32 million? Kasi dumami yan dahil sa mga Marcos supporter, dahil po sa mga loyalista. O diba? 32 million, yan po ay pambobodol na makabayan. Nakakatawa naman. So anyways, before tayo magbabalik doon sa issue na makabayan, dito na tayo po siyempre sa good news natin para malaman po ng mga DDS na meron pong magagandang nangyayari sa bansa natin at para rin po malaman nila ang tinatrabaho ng ating Pangulong CPBM. For more details, let's watch this. Naging makabuluhan ang buong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan isa sa kanyang mga ginawa ay ang paglagda sa higit 6 na trilyong pisong pambansang pondo para sa 2025. Bago tuluyang pumasok ang 2025, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawa ng mga hakbang na magpapalago sa ekonomiya ng bansa at magpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang dito ang paglagda sa higit 6 na trilyong pisong pambansang pondo para sa taong 2025. Pinakamalaking bahagi nito inilaan sa sektor ng edukasyon na mahalaga sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan ng mga Pilipino. Pumapangalawa sa nakakuha ng mataas sa budget ang Department of Public Works and Highways na kukumpleto sa Build Better More projects ng administrasyon.
Nasa 267 billion pesos naman ang inilagat sa Health Department para matiyak ang paghatid ng maayos sa serbisyong medikal para sa mga Pilipino. Nais kong ipaalala ang ating tungkulin sa bayan. Gamitin natin ng wasto ang pondo ng ating bayan. Siguruhin natin na agarang masimula ng mga proyektong napopondohan at matapos ito nang naaayon sa programa at pondong inilaan dito. Sa ika-128 anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal, ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino na alalahanin at tularan ang mga prinsipyo ni Dr. Jose Rizal, gaya ng pagmamahal nito sa bayan, pagsisikap para sa katotohanan at dedikasyon para sa pag-unlad ng lipunan. Hinikayat niya ang bawat Pilipino na maging instrumento ng pagbabago at maglingkod ng buong puso. Pinalakas rin niya ang panawagan na isulong ang bagong Pilipinas na nagkabatay sa pagkakaisa. Sa pagsasara ng 2024, naghandog ng regalo at pasasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Friends in Red Movement of FIRM na nagdiwang ng kanilang silver anniversary. Binigyang diin ng Pangulo ang mahalagang ambag ng FIRM hindi lamang sa kanyang kampanya kundi pati sa mga environmental activity at iba pang adhikain para sa ikabubuti ng bansa. Sabi ng punong ehekutibo, inspirasyon mula sa grupo ang nagtutulak sa kanya na ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at itaguyod ang pag-unlad ng Pilipinas. Mas pinalakas ang ugnayan ng Pilipinas at India. Katunayan, nakamit sa kauna-unahang pagkakataon ang $3 bilyong na total trade and investment ng dalawang bansa sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Philippine Ambassador to India, Josel Ignacio, umuusad at tumatakbo ang lahat ng antas ng ugnayan sa pagitan ng India at Pilipinas. Kasama na ang kalakal, depensa, liderato at turismo. Mas pinadali na rin ang pagbiyahe sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa electronic visa. Para sa taong 2025, target naman ng embahada na maibalik ang direct flight para makatulong sa kalakalan at pamumuhunan. Sa datos ng Tourism Department, may kabuuang bilang na 41,292 o 2.4% ang Indian tourist arrivals sa Pilipinas. Nagkaloob ng bahay ang National Housing Authority sa 23 pamilya sa Imelda, Zamboanga, Sibugay bilang bahagi ng 55-unit na San Jose Village Resettlement Housing Project. Pinangunahan ni na NHA Region 9 Manager Engineer Al-Khwarizmi Indanan at ARM Officer in Charge Engineer Jessa Consuegra ang seremonya. Dumalo rin si Imelda Mayor Jerry Silva at Vice Mayor Roslyn Silva. Nagpasalamat si Mayor Silva sa NHA at binigyang diin ang kahalagahan ng mga bagong bahay para sa mga pamilya at hinikayat silang pangalagaan ng mga ari-arian. Pinuri naman ni Engineer Indanan ang ugnayan ng NHA at ng lokal na pamahalaan at tiniyak na ang pondo para sa mga natitirang unit ay isang prioridad. Umabot na sa halos 5 milyong near-poor Filipinos ang natulungan ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng DSWD nitong 2024. Ayon kay DSWD spokesperson ASEC Irene Dublao, umabot sa halos 100% ang utilization rate o paggamit ng pondo para sa naturang programa. Halos lahat din umano ng reyon ay nakinabang sa naturang programa na inaasang magbibigay ng medical, funeral, food, and cash relief sa ating mga nangangailangang kababayan. Pagtitiyak pa ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi magagamit sa politika ang AKAP na isang social protection program ng pamahalaan. Dumaan din anya sa masusing assessment ng kanilang social worker at hindi ng mga politiko ang mga kwalipikadong benepisyaryo nito. Palalakasin pa ng Department of Agriculture ang Rice for All program nito. Sa katunayan, ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, target nilang ibaba ngayong buwan sa 38 pesos hanggang 39 pesos ang presyo ng kada kilo ng well-milled rice nito. Bukod pa dyan, asahan na rin umano ang pag-arangkada ngayong buwan ng sulit rice at nutri rice na mas mura at mas healthy na opsyon ng bigas.
O ngayon mga DDS, meron na ho, ito kumpirmado, meron na hong 38 or 39 pesos per kilo na bigas dyan po sa mga market natin. Kasi nga, di ba, lagi yung hinahanap hanggang ngayon na sana yung 20 pesos per kilo na bigas. Konti na lang ho yan, di ba? 20 pesos ang target ninyo, ang gusto ninyo. Pero meron na pong 35, 36, 37, 38, 39. Dito po sa amin sa Leyte, meron pong 31, 32, 33, 34. Yang 32, 34, or 31, magandang klase ho yan. I can assure you, magandang quality po ng bigas na nandito sa amin, yung presyohan po na 31, 32, 33. Sir Ivan, nasa Leyte ka eh. Di ba ang Leyte kasi makakabayan? Di ba dito kasi marami mga farmers at marami po ito po yung mga sakahan at saka ang Leyte also nag-distribute din po makakabayan at saka nagsusupport po ng bigas doon rin po sa may area po ng Maynila. So ang Leyte makakabayan talagang maraming bigas yan eh. Kaya nga meron kami dito sa market 31, 32, 33, 34. At saka maganda po yung klase makakabayan. Di ba? Tingnan nyo yung post nila. Meron ngang post yung pong si Channel 167 makabayan na ipinakita niya doon yung 20 pesos per kilo na bigas pero daw yung bigas pagkain aso na makabayan. Ang nag-post niyan, itong si Channel 167, pagkain aso na makabayan, bagay sa kanya. Bagay Sir Ivan, mukha siyang aso eh. Si Nelson, mukhang aso yun eh. Diba? Pinakita niya yung bigas. Nilagyan po ng meron pong presyo 20 pesos per kilo na bigas. Pero 20 pesos yun, totoo makabayan, according sa kanya. Kasi nga, nandun nga sa presyohan eh. Pero pagkaing aso na makabayan, yon ay bagay sa mga DDS kasi sila po ay mga reklamador makabayan. Bagay sa kanila kasi sila po ay aso. Mga aso ni Digong at mukhang aso rin ho. Di ba Nelson? So anyways makabayan ko, i-share natin, nandyan po si Angelita Holsinger. I-shoutout natin si LLB Realty TV, Nanay Lorna from LA, California. Nandyan rin po si Renato Tabubo, Rufino Escudero. I-shoutout natin si RGA Itaksa. Hi to Josephine Gallego, Felma Cabato, Elmer Griffil from Barangay San Roque, Marabot, Samar. Hi to Jenny Howard, Arcel Reyes of Davao City, and hi to Cora. Nandiyan rin po, siya nga pala si Godfrey Mondihar Tungkuar from Sibalom, Antique, and hi to R. Magallanes from Bago City, Negros Occidental. Babalikan natin ng konti makabayan, yung tungkol po sa post po ni Kati Binag, na yudang China biros da makabayan panakot para di matuloy mga rally at makapagnakaw na naman ng pondo. Diba sabi yan ni Katibina makabayan. Hindi man niya alam anong pakalat niya makabayan mga DDS. Wala pong ipinakalat po yung mga pro-admin vlogger na papasok sa Pilipinas yung biros makabayan at magkaroon na naman po ng outbreak or pandemya sa Pilipinas. Walang sinabi po na ganyan ang mga pro-admin vlogger. Kahit isa DDS, may nakita ma kayo. Diba wala? Ang nanakot niya makabayan, ang napapakalat niya, napapasok daw, magkaroon na po daw ng pandemya sa Pilipinas. Diba yung mga DDS, at saka pinakita ko nga dito, last vlog natin makabayan, silang nagpakalat niyan. Ibig sabihin, sila po ang nananakot makabayan. At para maraming matakot, pwede na nila ditong ipasok ang kalang naratibo at saka bagong gawa-gawa po na issue makabayan na yun ang China virus na yun, pananakot na daw para hindi matuloy yung rally. O diba sino yung tarantado ng makabayan? Sila yung nag-implant po una ng issue, magkaroon ng pandemya. Ngayon, meron sa inilabas po ngayon, ito si Kati Binag na pananakot daw yung virus ng China makabayan. Silang gumawa ng katarantaduhan, sila lang po dito po yung kumain ng kanilang itats makabayan. Diba? Ganon sila eh. Para lang meron silang ipapanira po araw-araw makabayan. Sila dito ang gumagawa ng katarantaduhan lagi araw-araw. At ang nakakalungkot dito, marami kasi silang nauto. Sa totoo lang makabayan, marami talaga pong nauto. Tapos ako pa yung binabaliktad po ng mga basher natin. Ako pa yung binabaliktad dito ng ating mga haters na mukhada kong bangag dito makabayan, mukhada ko tong bayaran dito, bakit hindi ko daw nakikita ang kagandahang ginagawa daw ng mga Duterte makabayan at bakit ko daw sinisiraan ng mga Duterte? Kailangan ba bang sisiraan ng mga Duterte? I don't think so. Matagal na ho silang sira. Matagal na ho nakita namin na sila po ay maraming ginagawang kabulastugan. Maraming ebidensya against sa kanila
Pero ang nakalungkot dito, marami kasang bulag makabayan, di ba? Nabulag talaga eh. Hindi na kailangan sisiraan ang mga Duterte kasi sila po dito ang sumisira sa kanilang sarili. At ang mga vlogger nilang, mga DDS, sila rin po dito po ang sumira mismo sa mga Duterte makabayan. Okay? So anyways, pag-usapan natin, ito pong sinabi ng SMNI makabayan na kapag hindi ka daw boboto kay Kibuloy, ikaw ay masamang tao makabayan. For more details, let's watch this. Samantala, bago lang tayo mag-break partner, alamin muna natin kung sino ba yung mga mapanira na ayaw bumoto kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ito yung mga hindi sumusuporta kay Pastor Apollo C. Kibuloy, mga miyembro ng CPP, NPA, NDF, yun pong number 1. Pangalawa, mga leftist communist leaning group. Pangatlo, mga alagad na mga magnanakaw at mandarambong sa pera ng taong bayan. Yung pang-apat, mga durugista at yung mga protektor po ng illegal na droga. Panlima naman, yung mga alagad na mga korap na politiko magnanakaw sa pera ng bayan at pondo ng gobyerno. Pang-anim, yung mga troll na bayaran. Pampito, yung mga mainstream media naman na bayaran. At pangwalo, mga fabricated na kaso ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa Amerika at Pilipinas ang gumawa ng mga ultra-leftist Marxist-Leninist group na naiinggit sa pamamahala at achievements ni Pastor Apollo C. Kibuloy. At pangsyam, yung mga opisyal ng gobyerno na takot sa zero corruption. At yung pangsampu natin, yung mga anti-progress at anti-development group na ayaw maging first world ang Pilipinas. Tama lang talaga na tinatawag po yung SMNI, fake news that matters makabayan. Fake news that matters. Kapag hindi pala tayo buboto or hindi natin ibuboto itong si Kibuloy makabayan, masamang tao na tayo. Diba? Gunggong talaga eh. Saan kaya inilagay po ng anchor nito, ng reporter nito, ang kanyang utak makabayan? Mukha yatang nasa puwit eh. Isipin niyo lang po, meron siyang listahan. May listahan siya makabayan, ang dami pa nga eh. Tapos nabanggit doon, trolls da, mga bayaran, media na bayaran, CPP, NPA, yung mga sangkot dito po sa pandarambong, mga corrupt na daw, mga nasa gobyerno. Sila daw dito yung hindi boboto kay Kibuloy makabayan. Di ba ipinapalabas na dito na masamang tao kapag hindi ka boboto kay Kibuloy makabayan? Alam mo, Jane, nandyan po sa SMNI, yung anchor na yung makabayan, di ba? Jane ang pangalan niya. Alam mo, Jane, wala akong plano at wala kaming plano boboto sa isang alleged abusado ng minor de edad. Wala kaming plano boboto doon sa isang self-proclaim na Diyos-Diyosan ninyo. Ninyo ho, hindi hamin. Diyos-Diyosan ninyo. At wala kaming planong boboto doon sa isang manyakis at saka tauhan aso ni Digong. Wala kaming plano doon, boboto doon. Bakit? Alam mo naman ang mga kalokohan niya. At saka nalaman rin po dito ang kanyang mga kalokohan, ang kanyang ginagawang hindi maganda sa kanyang mga membro. Marami na pong nagpiaig dito. Marami na pong nasasabi dito na sila po ay ginawan po ng kahalayan ni Kibuloy. Kitang-kita naman, Jane, nandun po sa mga hearing. So, isipin nyo po, kapag boboto ka kay Kibuloy, ibig sabihin, suportado mo ang isang RAPIST makabayan. Diba? Suportado mo ang isang RAPIST alleged. Diba? Gunggong talaga to eh. Itong SMNI, gunggong talaga eh. Tama lang talaga sa kanilang pangalan makabayan. SMNI, fake news peddlers. Fake news that matters. Kami po ay matitinong tao. Alam mo namin kung sino yung matino na tao at saka matino na politiko na dapat mong iboto. At hindi kabilang doon si Kibuloy, di ba? Hindi kabilang doon si Digong, si Sara, si Bato, si Bongo at saka lahat ng membro ng PDP Laban. Hindi mga matitino yan, di ba? So anyways, isa na po natin. Nandyan po si Jemson, Jemboy, Jeriel, and Regine of Madawi, Cebu. Greetings come from Rodolfo Rarabor of Tansa, Cavite. Hi to Apolonio Nocido ng Alfonso, Cavite. Hi to Evelyn Garcia. Nandyan rin po si Nina's Vlog from Ireland. Mel Villafuerte from Japan. Dali Adarne from Alang-Alang, Leyte, Tacloban City. And hi to Sports Shinobi from South Korea. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Aling Marie. For more details, let's watch this. Vloggers ni Sara Duterte, hinahamon ko kayo. Magpakatotoo kasi kayo. Tingnan nyo ang samahan ngayon
ng rosas at ng pula ng mga vloggers sapagkat wala namang imposible, no? Na magkaisa ang taong bayan para sa bayan, no? Pilit hinahati ng mga Duterte mga Pilipino. Kung kaya't ito ang aming hindi papayagan. Mga vloggers ni Duterte, huwag kayo sinungaling. Huwag kayo mapaghasik ng fake news. Gaya niyan, may mga fake news na naman kayo na meron na namang bagong epidemya mula sa China. May bago na naman daw sakit na kumakalat, no? At yan nga po ay isa sa ating tinututukan, sinusubaybayan. Subalit ang DOH po at ang mga taga-embassy ang nagsabi na, no? Mismong sa China na wala pong pandemic na panibago sa China. At yan po ay ipinakakalat at yan po ay tila pananakot. Malamang na ito ay galing kay Xi Jinping na mga tauhan. Dahil yan nga po, nauuso na ulit po ngayon ang rallies dahil dito sa mabagsik at ayaw tumanggap ng pagkakasala itong si Duterte. No po? Kung kaya tayo po mga kapatid ay huwag basta maniniwala sa mga fake news ng mga Duterteng ito, no? Sapagkat alam natin ang mga strategy ng mga Duterte. Tatakutin ka, tatarantahin ang utak mo, babantaan ka, puro kasinungalingan, puro fake news. Kaya dapat lang ma-impeach na si Sara Duterte para wala ng pagmula ng mga ganitong klase at nang lahat ng Duterte ay magkaroon ng aral sa pangyayaring ito na si Sara Duterte ay ma-impeach. Ito po yun, mga kapatid. Liting ko po. Yan. Yan po yung... Yan, no? Yan po yung walang makakapigil sa aming mga vlogger na gawin ito sapagkat ito ay para sa bayan at para sa mamamayan. Hindi po pwede na palampasin natin ang mga ginagawang ito ng mga Duterte, no? At alam nyo naman po, si Aling Marie, ako po ay para sa bayan. Wala po akong pinapanigan. Kailangan lang po nating makisama, no? Ang puhunan po natin sa pagpapatupad ng pagkakaisa ng mga Pilipino ay hindi pera. Hindi po pera ang puhunan natin dito. Bagkus, pakikisama at tamang katuwiran. Yan lang po yung aking masasabi. Sa edad ko po na ito, hindi ko po kailangan magsinungaling. Hindi ko po kailangan lokohin ang aking kapwa Pilipino. At takot po ako sa mga kasinungalingang mangyayari dahil problema po yan. Eh, hindi po kailangang magsinungaling. Sinasabi ko ang katotohanan na ako man po ay punong-puno na. Ako po ay gigil na sa mga panlilin lang sa atin na ginagawa ng mga tauhan ni Duterte. At ang sarili nating pera ang ibinabayad sa kanila. At ito namang mga binabayarang ito para magsinungaling ay mga walang konsensya sapagkat ang niloloko nila ay kapwa mamamayang Pilipino. At tinatraidor nila ang bansang Pilipinas. Yan lang po mga kapatid. Abangan niyo po kami sa January 18. Kami po'y nananawagan at humihingi ng konting tulong para po sa gaganapin nating pagkakaisa. No? Kung may mga DDS po na natauhan na at gusto ng matiwasay na pamumuhay sa loob ng bansang Pilipinas, gusto ng katahimikan, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sapagkat walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa taong naghahangad ng kabutihan para sa lahat.
Yan lang po ang masasabi ko. Tama, mga DDS, umayos na kayo. Magpakatino na kayo. Di ba? Magpakatino na kayo. At saka tutulong kayo dito sa gobyerno natin. Huwag kayong dumagdag po sa problema sa bansa natin. Okay? Sakto yung sinabi ni Aling Marie. So anyways, kasama rin po natin si Abraham Yanit, Helen Zamudio, nandiyan rin po si Summer August, Nonoy Floren Hills, Aida Lopez Insuat, Nida Ichhaka, hi to Bong Yu, Gorgonia Angala, Teresito Lu, hi to Raymond Tabios, nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Merda Borromeo, Ivy Alfonso, Mel Villafuerte Nogawa, hi to Janet D. Narvaez, Apple Nash, Mercy Calatrava, Bobo Elmido Cosensadugyo. Hi to Lucita Tolentino. Nandiyan rin po si JRN, Annabel Hoson, Melagros Vanes, Anjang Aison, Rijak Alvarez, Alicia Lick, Bambi Thomas, Dimple Rain S. Ravines. Isyatat natin si Elsa Hoffman, Elina Cao, and hi to Emerald Gemini. Okay, so makaabahan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. O Panginoon, salamat sa kaloob na buhay na nagpapahintulot sa akin at sa aking pamilya na makita ang isa pang magandang araw. Ngayong araw, Panginoon, binubuksan namin ang aming tahanan sa iyo at hinihiling namin na magdala ka ng kagalingan, mga pagpapala at mga himala sa pagdating mo sa aming buhay. Idinalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.